Kabanata 55, Hindi sa panlabas na palabas. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 17 versikulo 20 hanggang 22. Ang ilan sa mga pariso ay lumapit kay Jesus na humihiling, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang magbigay ng mensahe si Juan Bautista na tulad ng tunog ng trumpeta ay tumunog sa buong lupain, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mateo Kapitulo 3 versikulo 2. At sa ngayon ang mga Fariseyong ito ay walang nakitang indikasyon ng pagtatatag ng kaharian. Marami sa mga tumanggi kay Juan, at sa bawat hakbang ay sumalungat kay Jesus, ay nagpapahiwatig na ang kanyang misyon ay nabigo. Sumagot si Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa panlabas na pagpapakita, margin, ni hindi nila sasabihin, narito. O, narito, sapagkat, masdan, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso. Huwag tumingin dito o doon para sa mga pagpapakita ng makalupang kapangyarihan upang markahan ang pagdating nito. Darating ang mga araw, sabi niya, bumaling sa kanyang mga disipulo, na inyong nanaisin na makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, at hindi ninyo ito makikita. Dahil hindi ito dinaluhan ng makamundong karangyaan, ikaw ay nasa panganib na mabigang mabatid ang kaluwalhatian ng aking misyon. Hindi mo namamalayan kung gaano kalaki ang iyong kasalukuyang pribilehiyo sa pagkakaroon ng kasama mo, bagamat nakatalukbong sa sangkatauhan, siya na siyang buhay at liwanag ng mga tao. Darating ang mga araw na babalikan mo ng may pananibik sa mga pagkakataong tinatamasa mo ngayon na lumakad at makipag-usap sa anak ng Diyos. Dahil sa kanilang pagkamakasarili at pagiging makalupa, maging ang mga disipulo ni Jesus ay hindi maunawaan ang espiritual na kaluwalhatian na kanyang hinahangad na ihayag sa kanila. Ito ay hindi hanggang pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa kanyang Ama, at ang pagbubuhos ng banal na espiritu sa mga mananampalataya, na lubos na pinahahalagahan ng mga alagad ang katangian at misyon ng tagapagligtas. Matapos nilang matanggap ang bautismo ng Espiritu, nagsimula silang matanto na sila ay nasa mismong presensya ng Panginoon ng kaluwalhatian. Habang ang mga salita ni Kristo ay dinala sa kanilang alaala, ang kanilang mga isipan ay nabuksan upang maunawaan ang mga hula, at maunawaan ang mga himala na kanyang ginawa. Ang mga kababalaghan ng kanyang buhay ay dumaan sa harap nila, at sila ay parang mga lalaking nagising mula sa isang panaginip. Napagtanto nila na, ang salita ay nagkatawang tao, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian bilang sa bagtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Si Kristo ay talagang nagmula sa Diyos sa isang makasalanang mundo upang iligtas ang mga nahulog na anak na lalaki at babae ni Adan. Ang mga disipulo ngayon ay tila, sa kanilang sarili, ay hindi gaanong mahalaga kaysa bago nila natanto ito. Hindi sila nagsasawa sa pag-eensayo ng kanyang mga salita at gawa. Ang kanyang mga aral, na hindi nila naunawaan, ngayon ay dumating sa kanila bilang isang bagong paghahayag. Ang kasulatan ay naging isang bagong aklat sa kanila. Habang sinasaliksik ng mga disipulo ang mga propesya na nagpatotoo tungkol kay Kristo, sila ay dinala sa pakikasama sa Diyos, at natuto tungkol sa Kanya na umakyat sa langit upang tapusin ang gawain na Kanyang sinimulan sa lupa. Nakilala nila ang katotohanan na sa Kanya nananahan ang kaalaman na hindi mauunawaan ng sinumang tao, sa tulong ng banal na kalayaan. Kailangan nila ang tulong niya na inihula ng mga hari, propeta, at matuwid na tao. May pagkamangha nilang binasa at binasa muli ang mga propetikong paglalarawan ng kanyang katangian at gawain. Napakadilim ng kanilang pagkaunawa sa makahulang mga kasulatan. Gaano sila kabagal sa pagkuha ng mga dakilang katotohanan na nagpatotoo tungkol kay Kristo. Sa pagtingin sa kanya sa kanyang kahihiyan, habang siya ay lumalakad bilang isang tao sa gitna ng mga tao, hindi nila naunawaan ang misteryo ng kanyang pagkakatawang tao, ang dalawahang katangian ng kanyang kalikasan. Ang kanilang mga mata ay pinigil, upang hindi nila lubos na makilala ang pagka-Diyos sa sangkatauhan. Ngunit pagkatapos silang liwanagan ng banal na espiritu, napakalaking pananabik nilang makita siyang muli, at mailagay ang kanilang mga sarili sa kanyang paanan. Labis nilang naisin na sila ay makalapit sa kanya, at ipapaliwanag sa kanya ang mga banal na kasulatan na hindi nila maintindihan. Gaano sila matulungin na makikinig sa kanyang mga salita.
Ano ang ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niyang, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo matitiis ngayon? Juan Kapitulo 16 versikulo 12. Gaano sila kasabik na malaman ang lahat ng ito? Nagdalamhati sila na ang kanilang pananampalataya ay napakahina, na ang kanilang mga ideya ay napakalawak ng marka, na sila ay nabigo sa pag-unawa sa katotohanan. Ang isang tagapagbalita ay ipinadala mula sa Diyos upang ipahayag ang pagdating ni Kristo, at upang tawagin ang atensyon ng bansang Hudyo at ng mundo sa kanyang misyon, upang ang mga tao ay makapaghanda para sa kanyang pagtanggap. Ang kahangahangang personahe na inihayag ni Juan ay nasa kanila ng higit sa 30 taon, at hindi nila siya talaga kilala bilang ang isa na sinugo mula sa Diyos. Ang pagsisisi ay humawak sa mga alagad dahil pinahintulutan nila ang nangingibabaw na kawalan ng pananampalataya na iwanan ang kanilang mga opinyon at malabo ang kanilang pangunawa. Ang liwanag ng madilim na mundong ito ay nagniningning sa gitna nito, at nabigo silang maunawaan kung saan nagmula ang mga sinag nito. Tinanong nila ang kanilang sarili kung bakit nila tinahak ang isang landasin na kinakailangan para sawayin sila ni Kristo. Madalas nilang inulit ang kanyang mga pag-uusap, at sinabi, bakit natin pinahintulutan ang makalupang mga pagsasaalang-alang at ang pagsalungat ng mga pari at mga rabay na malito ang ating mga pandama, na anupat hindi natin naunawaan na ang isang mas dakila kaysa kay Moises ay nasa gitna natin, na ang isang mas matalino kay Solomon ay nagtuturo sa atin. Gaano kapurol ang aming mga tainga? Kung gaano kaina ang aming pangunawa? Hindi maniniwala si Tomas hanggang sa naipasok niya ang kanyang daliri sa sugat na ginawa ng mga sundalong Romano. Tinanggihan siya ni Pedro sa kanyang kahihiyan at pagtanggi. Ang mga masasakit na alaalang ito ay dumating sa harap nila sa magkakaibang linya. Nakasama nila siya, ngunit hindi nila siya nakilala o pinahahalagahan. Ngunit gaanong napukaw ng mga bagay na ito ang kanilang mga puso nang makilala nila ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Habang nagsasama-sama ang mga pari at pinuno laban sa kanila, at dinala sila sa harap ng mga konseho at ibinilanggo, ang mga tagasunod ni Kristo ay nagalak, na sila ay ibinilang na karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan para sa kanyang pangalan. Gawa Kapitulo 5 versikulo 41. Nagagalak silang patunayan, sa harap ng mga tao at mga anghel, na kinilala nila ang kaluwalhatian ni Kristo, at piniling sumunod sa kanya sa pagkawalan ng lahat ng bagay. Ito ay totoo ngayon tulad ng sa apostolikong mga araw, na kung walang liwanag ng banal na espiritu, ang sangkatauhan ay hindi maaaring makilala ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang katotohanan at ang gawain ng Diyos ay hindi pinahahalagahan ng isang mapagmahal sa mundo at nakompromiso na Kristyanismo. Hindi sa mga paraan ng kaginhawahan, ng makalupang karangalan o makamundong pagsang-ayon, ang mga tagasunod ng guro ay natagpuan. Sila ay malayong maaga, sa mga landas ng pagpapagal, at kahihiyan, at kadastaan, sa harap ng labanan, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng daigdig ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa langit, mga lugar. Efeso Kapitulo 6 versikulo 12. At ngayon, tulad noong panahon ni Kristo, sila ay hindi naiintindihan at sinisiraan at inaapi ng mga pari at mga pariso sa kanilang panahon. Ang kaharian ng Diyos ay dumarating hindi sa panlabas na pagpapakita. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, kasama ang espiritu ng pagwawalang bahala sa sarili, ay hindi kailanman maaaring kayon ng espiritu ng mundo. Ang dalawang prinsipyo ay magkasalungat. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya, ni hindi niya nakikilala ang mga yaon, sapagkat ang mga ito ay nakikilala sa espiritu. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 14. Ngunit ngayon sa mundo ng relihiyon ay maraming tao na, ayon sa kanilang paniniwala, ay gumagawa para sa pagtatatag ng kaharian ni Kristo bilang isang makalupa at temporal na kapangyarihan. Ninanais nilang gawin ang ating Panginoon na tagapamahala ng mga kaharian ng mundong ito, ang pinuno sa mga korte at mga kampo nito, mga bulwagan ng lehislatura, mga palasyo at pamilihan nito. Inaasahan nila na siya ay mamamahala sa pamamagitan ng mga legal na batas, na ipinapatupad ng awtoridad ng tao. Dahil si Kristo ay wala na ngayon dito sa personal, sila mismo ay magsisikap na kumilos bilang kahalili niya, upang isagawa ang mga batas ng kanyang kaharian. Ang pagtatatag ng gayong kaharian ay ang ninanais ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo.
Tatanggapin sana nila si Jesus, kung handa siya na magtatag ng isang temporal na kapangyarihan, upang ipatupad ang kanilang itinuturing na mga batas ng Diyos, at gawin silang mga tagapagpaliwanag ng kanyang kalooban at mga kinatawan ng kanyang autoridad. Ngunit sinabi niya, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Juan Kapitulo 18 versikulo 36. Hindi niya tatanggapin ang makalupang trono. Ang pamahalaan kung saan nanirahan si Jesus ay tiwali at mapang-api, sa bawat banda ay umiiyak ang mga pang-aabuso, pangangikil, hindi pagpaparaan, at nakakagiling na kalupitan. Gayunpaman ang tagapagligtas ay hindi nagtangka ng mga reformang sibil. Wala siyang inatakeng pambansang pang-aabuso, ni kinundena ang mga pambansang kaaway. Hindi siya nakialam sa autoridad o administrasyon ng mga nasa kapangyarihan. Siya na ating halimbawa ay umiwas sa makalupang mga pamahalaan. Hindi dahil siya ay walang malasakit sa mga paghihirap ng mga tao, ngunit dahil ang lunas ay hindi nakasalalay lamang sa tao at panlabas na mga hakbang. Upang maging mabisa, ang lunas ay dapat umabot sa mga tao ng isa-isa, at dapat na muling buuin ang puso. Hindi sa pamamagitan ng mga desisyon ng mga hukuman o mga konseho o mga kapulungang tagapagbatas, hindi sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mga dakilang tao sa mundo, ang kaharian ni Kristo ay itinatag, ngunit sa pamamagitan ng pagtatanim ng kalikasan ni Kristo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, na ipinanganak, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, ngunit sa Diyos. Juan Kapitulo 1 versikulo 12-13. Narito ang tanging kapangyarihan na makapagpapasigla sa sangkatauhan. At ang kalayaan ng tao para sa pagsasakatuparan ng gawain ito ay ang pagtuturo at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Nang simula ni Apostol Pablo ang kanyang ministeryo sa Korinto, yaong matao, mayaman, at masamang lungsod, na nadungisan ng walang pangalan na mga bisyo ng pagano, sinabi niya, ipinasya kong hindi makaalam ng anuman sa inyo, maliban kay Hesukristo, at siya na ipinako sa krus. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 2. Sa pagsulat pagkatapos nito sa ilan sa mga napinsala ng pinakamaruming kasalanan, masasabi niyang, ngunit nahugasan na kayo, ngunit pinabanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa Espiritu ng ating Diyos. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos alang-alang sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 11, 1:4. Ngayon, tulad noong panahon ni Kristo, ang gawain ng kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga humihingi ng pagkilala at suporta ng makalupang mga pinuno at mga batas ng tao, ngunit sa mga taong nagpapahayag sa mga tao sa kanyang pangalan ng mga espiritual na katotohanan na gagana sa tinatanggap ang karanasan ni Pablo, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo, gayon may nabubuhay ako, gayon may hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Pagkatapos ay gagawa sila gaya ni Pablo para sa kapakanan ng mga tao. Sinabi niya, ngayon nga, kami ay mga sugo ni Kristo, na para bang ang Diyos ay namamanhik sa inyo sa pamamagitan namin, kami ay nananalangin sa inyo bilang kahalili ni Kristo, na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 20. Dito nagtatapos ang Kabanata 55. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.